Alam mo, Martin, Suzuki is dubbed as the small car expert. Kaya they made waves back in 2020 when they introduced the Suzuki Espresso Mini Hatchback. Oo, tama. Ang liit kasi nito no, pare? Pero para siyang SUV dahil sa kanyang tayo. Oo. Ang taas pa ng ground clearance. At ito na nga ang naging entry-level car ng Suzuki Philippines. Pero medyo may problema. Hindi man exactly problema, pero kasi since its introduction, available lang siya in 3 pedals. 5-speed manual, may clutch, gumaganon-ganon. Kaya nga marami ang nagwi-wish na sana magkaroon ito ng automatic. And again, Suzuki made waves na biglaan lang pinost sa FB page na open ang reservations for the Suzuki Espresso AGS. And a few months after, or weeks nga lang ata officially launched na ang Suzuki Espresso AGS. 2 pedals lang. Auto gear shift. Oo. Quick look na natin to. Oo, tapos nadala nyo pa sa Baguio. Sa Baguio. Oo, tama ka dyan. Kaya ngayon. Video nun. Oo, na-release na yung video nga, nun. Si Senpai Stan nagsasalita na binuboys over na kami nun. Oo. So it's time for a full review Full ngayon. review ngayon. Pero bago tayo magpakilala, pare. Note lang na ito ang newest color ng Espresso. Oo. It's new! Gray siya. It's called gray. Pero ilalagay namin dito yung official color. At take note lang, wala na yung matingkad na blue. Talaga? Oo. Na-phase out? Pero meron pa rin yung orange, di ba? Meron pa rin yung orange, red, white. Tapos ito, oo. Yung blue wala na. Minsan talaga kailangan natin maging gray for us to be happy again. Oo. Actually, mas maganda sa feng shui ko yung gray Tsaka white. Anyway, I'm Vincent Villa. At ako si Martin Aguilar, yung cambio boy next door. Wala kang kakambyohin dito. Kasi naka-AGS na. Tara! Review na ba? Sige. Hindi, kasi inisip ko kakambyohin mo pa rin yung manual nito. Sa bagay, pwede naman. Considered cambio pa rin, di ba? Kotse ba? Feel kotse na. So pagdating sa dimensions, same pa rin siya ng numbers compared sa former Espresso. Wala siyang pinagbago dahil the overall body is the same. Binigyan lang ng bagong toys. So, tingnan natin ang makina. Makina? Sige sir, buksan natin. Nakitawid ko yun. Yawn. Nasaan ano nito? Ito yun sir, sa gilid. Hanap. Ito. Dito tayo. Ilan dito? Okay. Dito ka. Sige. Crossover. The Suzuki Espresso AGS is powered by a 1-liter gasoline engine that delivers 67 horsepower and 90 Nm of torque. And then the engine is connected to Suzuki's auto gear shift o yun yung automated manual ng Suzuki na kumpanya. Tapos master, meron din itong engine auto start-stop system. Wow, diba? Biglang gumagana. Oo naman, tsaka aandar pagka ano. Okay yun So in terms of fuel economy, nakakuha kami ng 9 kilometers per liter while driving at an average speed of 15 kilometers per hour. Pero, pag naka-on yung engine auto start-stop, naka-off pa yun. Naka-off yun sa 9 kilometers per liter. Pag naka-on, nakakuha tayo ng 10.2 kilometers per liter at 15 kilometers per hour na average speed pa din. So effective nga yung auto start-stop. Nadagdagan ng 1 kilometro ang iyong syempre, reading. Magkano ba yun? 56 pesos din yun. Man. Diba? Yeah. Kung sa Shell, depende. 62. Tapos sa highway naman, nakakuha ako ng 21.2 kilometers per liter while driving at an average speed of 80 kilometers per hour. Not bad. Matipid nga. Sara ko na, sir. Sige, sara mo na. Kwentahan mo kami sa exterior. Sige. Dito kasi yan, sir. Dito. Alam ko na ngayon. Hindi kasi ganyan sa Celerio ko Oy. Anyway, in terms of looks,
sabi ko kanina, parang sa dimensions, same pa rin siya as the former model. Yun nga lang, mapapansin nyo, iba siya from the first generation nung pagdating dito ng Espresso. Kasi nung nagkaroon siya ng special edition, nagkaroon siya ng bagong chin dito sa front bumper. Tapos makikita nyo dito sa side, ang ating wheels ay hindi na steelies. Alloy wheels na siya and two-tone. Parang kanyang pedals, 2 pedals. O, di ba? Naitawid ko yun. And dito sa side, may isa pa tayong pinagkaiba na hindi halata. Yung side mirror niya kasi, hindi na siya manual. Power adjust na siya. So, di ba? Medyo level up ang Espresso. Tapos dito sa likod, para sa harap lang din, nagkaroon siya ng bagong detail dito sa baba. Pero in terms of look, wala siyang pinagbago nga dun sa former special edition. Naging yung special edition, basically, naging standard na dito sa Espresso AGS for 2023. Tingnan natin to. Trunk. O sige, bubuksan ko ulit doon, Master. Kasi wala siyang... Wala siyang latch dito sa labas. Kailangan buksan mo siya via button sa loob. Oo. Buksan mo, Brad! Yes, sir. Ah, ang init. Yun, malutong. Bang! So, makikita nyo, medyo maliit ang kanyang opening dahil mas maliit nga siyang kotse. Pero pare, kahit maliit yung opening mo dito, malalim yung pinaka-cargo area mo. Actually, kasi Sinukat niya ng kamay. ganyan yung distance from the cargo bed hanggang sa loading area. So, ayun, sobrang lalim niya. Yun nga lang, yung loading entrance talaga medyo limited. Tapos, gusto ko yung may tonneau cover siya even at this price point. Yeah. And, yung folding seats. Yan. Yung rear seats, pare. Unlike sa Celerio ko, hindi to split folding. Kumbaga, isang buo na natutupi yung kanyang rear seats. Oo. Additional space yun, pagka-cargo. Additional space siya. Pero isa pang downside is, hindi siya flat. Yes. Nakaangat siya Medyo nakaganon from pa the siya. cargo bed. So kung mailalagay ka medyo mahaba, kailangan planuhin mong buti para may kalso siya sa ilalim. Kasi otherwise, matatagtag yung midway point nun. And wala ka nang masasakay na ibang pasahero sa likod. Tama. Kasi nga hindi siya naka 60-40 na Oo. split fold. Unless pasakay mo rin siya dun sa likod ng seat, di ba? So nandito tayo ngayon sa likod ng Suzuki Espresso and hindi ko nga alam ba't nandito tayo kasi wala masyadong pag-uusapan dahil wala masyadong amenities, pero syempre i-share ko pa rin sa inyo ang experience dito. Anyway, in terms of space, mataba ako, alam ko. Anyway, kasyang-kasya ako in terms of horizontal space. Yun nga lang, even for the average size Filipino tulad ni Martin, medyo magiging sakto lang to for 2 average sized Filipinos. Kung ako, dalawang ako, siguro magkadikit na yung braso namin. Kasi, well, narrow siya compared to other cars. And kung average size Filipino naman, may enough space lang para hindi sila magkadikit, para hindi sila mairita sa isa't isa. Yun nga lang, wala na space para sa third kasi kahit mag-upong FX ka dito sa gitna, medyo masikip na talaga siya. Tapos, in terms of amenities, bare tayo dito sa second row dahil wala tayo. Meron lang tayo isang cubby hole dito sa likod ng handbrake and wala na tayong anything else. Kahit sa door panels, wala na tayong bottle holders. And speaking of door panels, naka rotary control pa rin tayo for the window. Fun fact, kids, dito nagsimula ang kasabihang roll your windows down or roll your windows up. O, diba? Na-roll din yung tangko. Huwag mo tawanan, Martin. Kaya hindi ako nag-i-English, pare. Anyway, in terms of space, ito yung driving position ni Martin. And kita nyo naman, ang laki pa rin ng agwat sa aking tuhod. Tapos, 5'6 ako or 5'7 ata. Maganda pa rin yung headroom ko. Kasi mataas nga itong sasakyan na to. Yun nga lang talaga, for the experience, for the riding experience, medyo kailangan sobrang formal ko dito. Para kung may second passenger. Pero kung wala naman, syempre, upong 20 tayo. And ang isa pang napansin ko dito, yung nung kanina, binugan ni Martin ng malakas yung aircon, hindi siya masyadong umaabot dito sa second row. Kasi kung mapapansin nyo, yung air vent sa harap, medyo nasa side dahil ang nasa gitna ng dashboard ay yung gauge cluster. So dahil yung air vents wala sa gitna, hindi siya diretsong napupunta dito. Instead, mahihirapan yung hangin dahil dadaan siya talaga sa balikat ng front passengers. Yun lang naman so far. So yun, musta ka dyan, Martin? Yabang mo, naka-automatic ka na. AGS.
So yun, Master Vincent, nandito na tayo sa front interior ng Suzuki Espresso AGS. Gaya ng sabi mo sa likod, dito sa harap, medyo same-same pa din, pare. Pero may significant na bago. One of which is yung kanyang updated na infotainment touchscreen. Ngayon kasi pare, may Apple CarPlay na to, tsaka Android Auto. One of the cheapest cars in the market na mayroong feature na ganun. Lagay mo nga sa home. Di ba? Home natin, home. Oh. Ah. Pati yung basic or yung stock interface ng kanyang infotainment touchscreen, hindi na masama, pare. Oh, hindi siya yung sobrang luma. Oo, it looks nice. Tsaka yan, no, nagbibigay responsive pa Tsaka ang bilis, at every touch. Yes. Di ba? Tapos yun, balik lang. Yan, iba-iba pang mileage history, makikita mo, trip 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Kumbaga, hindi ka tinipid ni Suzuki when it comes to this infotainment touchscreen. Tapos, pwede pang mamili ng wallpaper, di ba? Na ginawa kayo ni Direk. Nandyan yan sa loob, mapikita mo dyan sa settings. Tapos, para pagka ayaw mong naka-display yung home interface ng touchscreen, yung napili mong wallpaper ang lalabas. So, ito parang industrial or tingin ko parang brewery ng beer. Actually, parang nga siyang nasa laptop na no? Oo, yung design diba? niya. Tsaka clear yung kanyang resolution, even at stock, di ba? Tapos ito tayo sa steering wheel, no? Meron ng buttons na naka-integrate dito. Kaya na pwede sa pang-function ng phone, tsaka pang-adjust ng volume mo kapag ka naikinig ka ng Spotify or nag-audio sound ka. Tapos may auto-mute pa para pagka biglang gusto niyo mag-usap. Actually, napaka-useful yan kasi yung iba walang mute button sa steering wheel So parang kunyari, bigla may kausap yung katabi mo, aabutin mo yung off button sa touchscreen. Minsan nagda-drive ka, hindi mo maabot agad. Tama. Kaya very, very useful. Yes, very useful. Tapos ito pa isa na significant update dito sa Suzuki Espresso AGS, no? Meron ng power adjust for the side mirror. Gaya ng sabi mo kanina, Master. Nandito na siya, yung typical na left and right. Tapos may buttons para ma-adjust mo yung kung saan yung tilt, upwards, downwards, sideward, to the other side. Kasi, yan. Diyan pa yung, yung bilog sa may side mirror. Remnant ng old era. In loving memory, pare. Dati kasi, stick to di ba, men? So, parang 90s na 90s yung datingan. Complemented pa nung roll down the windows mo dyan sa likod, di ba? Pero ngayon, wala nang ganun. Ano na siya? Electronic power adjust na siya ngayon. Tapos pagdating natin dito sa gitna, yung gauge cluster niya, meron ng gear indicator. Di ba? Kumbaga, pagka nilagay mo sa drive, lalabas siya kung nasan gear na naka-engage yung AGS mo. Kasi diba, take note lang, no, yung AGS is an automated manual. Meaning, itong sasakyan na to, merong 5 gears, di ba? So, mamaya, malalaman pa natin kung ano ba yung automated manual na yan para mas detalyado tayo. Tapos yung yung windows mo, powered. Ako lang dito sa likod na naka-manual. Oo, powered. Pero, ang placement nandito. Nandito sa gitna, sa ilalim ng touchscreen. Usually kasi, pag mga adjustment or buttons for the windows nandito sa side di ba pare? So muscle memory minsan, dito ako napupunta pagka naghahanap, pagka magkuha ako ng parking ticket, dito ako na papapindot. So nasaan ang lock mo? Ang lock ko ay nandito. So parang 90s pa din. Lahat na siya? Lahat na yan. Pero di siya maglalak pag may nakabukas na isa. Naalala ko kasi yung Jimny, medyo ganyan din, tas nandiyan na yung lock, yes, diba? Tapos nasabi mo kanina, no, Master Vincent, kaya medyo hindi abot yung buga. Dahil nandito sa dalawang gilid, yung parang, center air vents. Parang tenga ng gauge cluster yung vents. Yun, oo nga, tama. Kasi pare, may explanation dyan si Suzuki. Kaya ganito yung ginawa nilang format is for them to maximize space dun sa buong interior ng sasakyan. Kasi 'di ba sabi mo nga kanina, mga expert sila ng small cars 'di ba? Sabagay. So dito na lahat nilagay, kumbaga, ni-stack nila lahat dito para ma-free up yung space mo dito sa gilid. In that way, kahit na medyo pint size siya sa labas, medyo maluwag pa rin yung feel mo pag nakaupo ka dito sa driver. Kasi wala nang mekanismo dito Pag nagka-mekanismo pa yan, kakapal pa yan So medyo magiging mas tight. So yun yung explanation, kaya nandito na nilagay. Downside nga lang, yung airflow. Pero ikaw ba, sa driver, okay lang sa'yo nandiyan yung gauge cluster? As a driver, mas preferred ko na nasa harap ko yung gauge cluster. Pero hindi mahirap mag-adjust. Hindi naman mahirap mag-adjust kasi one thing is that yung piniling kulay ni Suzuki dito sa gauge cluster, para siyang red-orange. So kahit sa peripheral mo, mabilis makuha ng mata mo Mapaaraw man, lalo na pagkagabi. Diba? Buti na lang, ganyan yung color. So para mas eye-catching, kumbaga. Mabanat ng peripheral, si Boss Martin.
Pero may isa pang bago dito sa Espresso. Ay, ano yan? Ito, Oo, overhead siyang mic. mic. Oo. Kasi nga, meron ka ng Apple CarPlay di ba? So kung trip niyo yung mga smartphone assistant, medyo sisigaw lang kayo na, "Hoy Siri!" Ayun. Yung maririnig na kayo. Yung iba kasi 'di ba, pag naka-CarPlay kayo, ang dependent yung mic dun sa phone. Dito at least nandyan na. So pwedeng mas madali ka na sisigaw kasi kunyari nandun phone mo, gaganon ka pa kung i-activate mo yung Siri or si Google. Hey Google, ganyan. Kaya mas madali na. Ano pa bang bago dito? Basically, same lang, no, pare? Pero what I appreciate is that may mga cubby holes na kahit paano useful for me. Like this one, no, sa may dashboard. Oo. Kasyang-kasya sa mong phone. The only problem is that hindi siya gaya sa mga ibang sasakyan. Well, considering the price point of the vehicle, di ba? Kasi hindi siya rubberized. Oo. Hard plastic lang siya. So, may Dudulas tendency pa rin. talagang dumulas yung phone mo pag dyan mo nilagay or yung Pero at ibang least, bagay. diba? At least, meron kang pag-stowaway ng gamit. Diba? Hindi ka mahirapan. At ito dito sa ilalim, Master. Ito pwede mo gawin sa barya. Pero since meron na nga itong Apple CarPlay, dito ko madalas nilalagay yung phone ko. Patawid. Para malapit siya sa USB port. Oo, dun sa kable. Ang downside lang, pag dyan ko nilagay, medyo iniingatan ko na kung saan ko ilalagay din yung bote. Lalo na pag dalawa kami, pag may kasama. Pero usually naman, ako lang mag-isa nagda-drive eh. Pero, yun, no? Oo nga, pare. Sana naman, minsan, hindi, next time. So, yun, no? Pag nilagay mo dyan, kasha yung 500 ml. Kahit 1 liter, kasha dito, pare. Tapos dito sa gilid, meron din tayong bottle holder. Meron ka dyan? Oo, men, Ang magkabilaan daya yan. naman. Meron. Kasha dito hanggang mga 1.5 na liter ng Nature Spring. Oh, Kami may dito brand. sa likod wala. Grabe Yun. naman. Syempre, at least may aircon, di ba? Bagay. Tapos, basically, yun na yung interior ni Suzuki Espresso AGS. Manual seats, magkabila. Tapos, naka-fabric tayo dito. Maganda pa is that hindi lang basta plain black, meron pang accent of orange dito, pare. Para Hindi siya sobrang boring. Oo, para hindi masyado boring. Pero ito Martin, may napansin lang ako dito, coming from the back. Sana nilagyan nila ng tray dito sa likod ng shifter and between the shifter and the handbrake. Kasi sayang na opportunity, magandang tray yan para nandiyan na sana yung cards. Kasi ngayon empty space lang siya na walang borders. So kung maglalagay ka man dyan, malalaglag siya on either side. Sayang, no? Oo nga. Dudulas eh, no? Oo. Ayun lang. So, mag-drive? Try na yung AGS? Hindi, gusto ko lang sumakay ko mag-drive. Sige, walang problema. I Sige, can sige. drive all the time. Sige, tara. Seatbelt muna tayo. Ay, yun pala, sabihin natin sa kanila, no? The Suzuki Espresso AGS doesn't have a park mode. Oo, nice, pare. Wala siyang park, kumbaga reverse, neutral, drive, tsaka manual override lang siya, pare. So kung papark nyo siya, para siya ang manual na kotse pa rin. Neutral plus handbrake. And kahit naman sa automatic, pag park, dapat hina-handbrake. Oo. Kasi sabi nga ni Martin, pin Yung lang locking yun. pin, Ang gantong format ng gear shifter, makikita rin yan sa kotse ng Suzuki, yung isa, yung Desire, pare. Oo, yun na magka-AGS Oo. sa Pilipinas. Kasi may AGS din siya. Tapos, kapag yun nga, sabi ni Vincent, di ba, neutral, and then handbrake kapag isi-switch off mo yung engine. Huwag nyong iiwan sa reverse. Kasi kapag pinatay niyo yung makina, tapos nasa reverse yung gear nyo, hindi siya magsa-start kahit anong gawin mo, pare. Talaga? Oo, hindi siya magsa-start. Pero kung nasa reverse, malalagay mo naman siya sa neutral. Pagka in case na naiwan mo. Oo, masa-slide down mo siya. Ah. So, yun lang. Pero syempre, huwag nyo iwan na maka-reverse. Oo, mas magandang yung sa standard na practice tayo. Neutral, handbrake. Para swabe, di ba? Pare? Sige, drive mo na. Sige. Seatbelt na, pwede na seatbelt. Oo. Sa safety naman, the Espresso AGS has dual front airbags, ABS with EBD, electronic stability program, hill hold control, and rear parking sensors. Nandito ako ngayon sa likod ng Suzuki Espresso AGS. And ang masasabi ko lang for the NVH, first of all, it's pretty subpar. Pero average siya for its price point. Subpar siya for my experience kasi syempre Acelerio ako. Pero for its price point, fair lang naman siya kasi nga syempre nagmahal ng materials and everything, mahal ang insulation. Kaya alam mo yun, cutting corners and NVH is one of them. Tapos pag nasa highway ka, as expected, maririnig mo ang noise. Mga 90 no March, medyo rinig mo na wind noise na yan. Tapos as expected din dahil medyo magaan ang katawan na to,
kapag bumabiyahe kayo sa highway at may matapang na truck or bus nag-overtake sa inyo, medyo ramdam nyo yung sway ng sasakyan away from it. And kapag umuulan, parang experience nga nila Martin nung nagbagi sila, medyo malutong ang patak sa bubong. Yun lang, medyo malutong. Medyo malutong. Tapos yung vibrations nga, ang pinakamapapansin ko as a passenger, actually hindi yung road bumps ang napapansin ko ngayon yung engine. Kasi aside from yung kanina, auto stop siya, tapos pag start niya ulit, ramdam mo na yung alog Daman-daman siya ng man boobs ko. Tapos yung yung tunog niya, tulad yung kaninang nag-uphill kami, malakas talagang hindi lang nagki-creep in, talagang kala mo nasa cabin na yung makina. Para siyang motor basically pag uphill. Pero again, everything is expected for its price point kasi ang tina-target naman ito is yung mga medyo gipit sa budget na hindi kaya ang mga mas mahal kasi mahal naman na talaga mga sasakyan ngayon So, it's still a good offering for me kasi maganda headroom, maganda legroom. Although, yun nga, may cutting corners dito sa backseat pero it still does its job of taking you places A to B, A to Z comfortably. Tsaka kahit malutong yung tunog ng ulan, at least hindi ka nauulanan. Which is very important. Itong sasakyan to, para sa akin, Marts, parang perfect siya sa mga, aside sa first-time car buyers, pwede siya sa mga magsa-start pa lang ng family. Alam mo yung tipong kakabukod pa lang, okay na rin ito para sa mga anak. If maliit pa yung mga anak nyo, no? Kasi, aside from the small size, malaki rin matitipid mo rito in terms of gasoline, tapos hindi na kayo commute ng commute. So, perfect siya sa mga small families and starting. Naks pang startup na families. Ikaw, Martin, kamusta ka dyan? Well, okay naman ako dito, Master. Pero ito yung mga una kong gusto sabihin. Agree ako dun sa mga sinabi mo kanina, lalo na dun sa NVH, pare. Kasi pag sa highway talaga, dinig mo na yung outside noise when you're at 90 Tapos pag umulan, medyo kailangan yung mas lakasan yung boses nyo kung gusto nyo mag-usap. Kasi manipis yung kanyang insulation dito. And speaking of, yun din ang naramdaman ko yung vibration ng engine, pare. Oo. Diba? Well, kailangan naman natin intindihin, no? Kasi it's a 3-cylinder engine At ang 3-cylinder engine, notable siya na maging ma-vibrate talaga. Kasi hindi balanse yung components niya sa loob as compared to inline 4, diba na ganyan. So, yun, kaya siya may vibration. Although, damang-dama mo, lalo na kapag ka naka-idle ka. And most especially when you first start the car, lalo na sa umaga, dama mo yung vibration ng engine. But then again, expected na yun considering lalo yung price point ng vehicle na ito. Tapos ito pa isa ko napansin dito, Master, is yung kanyang steering wheel. Medyo weighted yung kanyang feel, kumbaga medyo may bigat. But not that bothersome. Pero caution lang kasi pagka nag-full turn ka or pagka inikot mo ng todo yung steering wheel, medyo kailangan mo siyang i-assist pabalik to center the steering wheel again. Kasi yung iba, baka sanay ka na doon sa magagaan na naka-electronic na todo na feather-like yung kanyang feel, di ba? Na minsan, inaalalayan mo na lang, babalik siya ng todo. Ito hindi. Medyo, medyo kailangan mong i-ganon para mas mapabilis ka mabalik sa gitna, which translates to a safer drive. So basically, if babalik ka sa center point niya, kakaliko mo, babalik ka sa center point, kasi hindi mo siya tinulungan, mamaintain niya na naka-angle yung gulo. Medyo. May times na gano'n, pare. So, para ligtas at safe, di ba? Tulungan mo. Tsaka, driver ka Kaya binigyan ng 2 kamay. Kung ano man. Di ba? Tapos, ito paano, pare? When it comes to suspension, ito gaya nung sa na-drive natin dati na Espresso, parehas na suspension tuning It leans on the firm. It leans on the firm side. So, in that sense, medyo dama mo yung road imperfections. Pero nakakatulong yun kasi medyo mataas yung ground clearance itong sasakyan na ito So, pagka may firm suspension ka at mataas yung ground clearance mo, mas magkakaroon ka ng confidence when you're taking wide turns or wide corners. Kasi mas alam mong kumakapit or alam mong mas hindi ka nagwawabol, kumbaga. Diba? Lalo na pagka nag-twisties ka or yung mga papanik papuntang Baguio, mas confident ka when you're taking yung mga siko na pataas. Tsaka actually, kahit firm yung suspension niya, hindi naman siya bothersome. Yes. Mas papansin. Mas kapansin-pansin. Kapansin-pansin pa rin yung vibration from the engine pag humihinto or idle.
Oo. Pati kapag ka nag-activate yung engine auto start-stop. Oo. Kasi pag nag-full stop ka, di ba, mamamatay siya. Tapos pagka binitawan mo yung, pagka inangat mo ng onti yung pressure sa brake pedal, mag-activate, mag-go-on na uli yung makina mo, pare. So yun, mararamdaman mo na naman yung vibration eh, kasi nga 3-cylinder engine. Tapos kahit nga naka-idle, minsan dama mo. Pagka pinatong mo yung kamay mo dito, naka-idle, makita mo nanginginig, parang alam mong pasmado ka talaga eh. So yun naman yung characteristics kasi nga, siya, 3-cylinder engine. Pero, despite having a 1-liter gasoline engine, no pare, hindi mo masasabing underpower yung sasakyan. Kasi, one is that kayang-kaya niya makarating na 100. Talaga? Oo, pare. Kayang-kaya niya makarating na 100. Pero matik ka nun. Yes, manual mode. Hindi ako naka-manual mode. Oh. Hindi siya nahihirapan. Well, considering dalawa lang kami nung nasa sasakyan noon, pare. Oo. I haven't tested it na puno. Sino asawa mo? Yun lang. We'll come to the next point. Di ba? Hirap doon, nahuhuli tayo. Sana, sabi ko na lang, wala akong kasama. Yun nga, no? Yung Oo. 100. Yun, sa 100. Kayang-kaya niya mag-100, pare. Hindi ka matatakot. Tapos, ito yung sa AGS, no? Sabi natin kanina, it's an automated manual, di ba? Oo. What that means is that hindi siya yung conventional na automatics na alam natin, yung mga torque converter or yung mga CVTs na nakakabit sa mga modern cars ngayon. Automated manual means kailangan mo i-treat itong Suzuki Espresso AGS na parang nagda-drive ka pa rin ng manual. Kumbaga, may actuator yung system para hindi na kailangan ng clutch pedal. Yun yung mag-shift para sa'yo. Which explains kung bakit medyo may jarring effect pagka dinadrive mo tong Suzuki Espresso AGS. Yung jarring effect, kumbaga, yun yung shift shock or in other terms, yun yung kadyot, di ba? Yung mga pang colloquial terms. Lalo na, kapansin-pansin yung shift shock na yun sa low gears, pare. Lalo na pagka mag-start ka sa lowest gear, sa first gear. Yan, di ba? Naka-first gear tayo. Yan, kung gusto mo mag-second gear, pwede mong iangat ng onti. Di ba? Medyo may ganon eh. Kumbaga, mapapaganon ka eh. Parang nagiging dancer ng onti. Kung gusto mo mag-shift to a higher gear, ang technique is that pwede mong iangat ng onti yung paa mo sa gas pedal para signal yung AGS na, oy, gusto ko na mag-shift. Pwede yun. So parang treat mo rin siya na parang semi. Oo. Treat mo siya na parang manual. Yes, yun. Okay. Kasi nga, you have to drive this car like a manual because it's an automated manual. Parang ginawa lang talaga ang automatic yung clutch, hindi yung mismong gears. So, mas gusto mo ng smoother transmission, tsaka ng smoother acceleration, ganyan. Mas maganda na ganun na siya i-treat. Yes, oo. Tanggalin mo siya sa pedal para kumagat yung susunod na gear. Yes. Kumbaga, kakalabitin mo siya gamit nung paa mo. Angat ng onte, upshift siya. Sometimes it works, sometimes it does not work. Yun yung medyo nagiging challenge ko dito sa sasakyan na to. Most especially kapag papanik ka ng uphill. Kapag bawa, nagbagyo kami, yun yung na-feel ko eh. Kumbaga, gusto ko na mag-shift to a higher gear, pero ayaw niya. So, nakababad siya sa 2, gusto ko i-3, feeling ng system hindi pa most optimized to shift. So, hindi siya mag-shift. So, hahayaan ko lang, pero pagka ayaw ko naman na mag-off-shift, dun siya mag-shift to a higher gear. So, dun ka malalong magkakaroon ng shift shock as a driver. Kasi nga, hindi yun yung gusto mong shift. So, eto, yun yung one point. Tapos kapag papanik ka naman sa gaya nitong uphill, kailangan mo lang siyang bigyan, babad mo lang sa uno, kayang-kaya niya. The only problem is that baka mawirdohan ka dahil yung sabi mo kanina, Master Vincent, dinig na dinig mo yung makina sa loob. Pero okay lang yun, natural yun eh, na marinig mo yung makina kasi this car is meant na mapababa yung presyo, mabigyan ka ng kotseng talagang sulit sa budget mo, di ba? So, expect mo na may ganung imperfections or may ganung maririnig kang mga tunog kapag ka nagda-drive ka. Pero tanong ko lang, Marts. Yes, sir. Yung AGS ba nito, same nang nasa Desire? Kasi yung Desire, nung na-try ko siya, mas masaya siyang i-manual kaysa i-matic. Kasi ang bilis ng shifting, para kang nag-arcade lang eh. Buti na sabi mo yun. Technically, yes, parehas siya, pare. Tapos yun nga, no, pagka pinihit mo to manual,
yun naman, ang ganda nung response nung gearing. Yan, dinown-shift bilis ko. nga, no? Pasok siya agad, di ba? Tapos gusto kong mag-dos. Mabilis. Hindi, Oo. kumbaga wala siyang delay eh. Oh, di ba? Bilis Pasok na, agad, tapos pasok. downshift tayo. Oh. Yun naman ang pinagkaiba niya sa usual na Oo. Tama, si Direk doon. Yun ang pinagkaiba niya sa mga usual na torque converter automatics tsaka sa mga CVTs. Kasi nga, it's an automated manual, pare eh, di ba? So, papasok agad yung gears nito. Kasi yung iba pag lalo sa CVT, kahit meron siyang manual mode, tagal eh bago pumasok. Parang 2.5 to 3 seconds eh. Oo. Yun. So, ang tip na lang, kapag gusto mong, when you're going on an uphill, pwede kang mag-manual mode, pare, di ba? Kasi mas matatansya mo at mas matitimpla mo yung gearing. Tapos, pagka nag-overtake, yun din yung medyo kailangan nilang planuhin ng maayos. Kasi, yun nga, yung AGS system, sometimes gumagana sa preference mo yung gusto mong shifting and sometimes it's not. So, when you want to overtake slower vehicles, dapat with good measure, tsaka planado mo. Tsaka, manual na lang nila. Oo, yun. Saya naman. Kung ikaw gusto talagang ikaw yung mag-dictate ng gears, pwede mo namang i-manual. Pero no, ito pa rin yung pinakamagandang ginawa ni Suzuki dito sa bagong Espresso eh. Yung overall driving experience mo, pare, hindi mo mararamdaman na parang 660 lang yung binayad mo. Well, ako kasi yung tao na mahilig mag-CarPlay, di ba? Tapos meron pa akong buttons dito sa gilid, sa steering wheel na nakamount. Ang dali for me. Kumbaga, gusto ko mag-next song, back song, di ba? Or pag may gusto kong tawagan, dahil may overhead mic, sasabihin ko lang na, "Hey Siri, call my daddy," ganun. Daddy talaga yung pangalan nun sa phone ko. "Hey Siri, call daddy," ganun. Tapos ko-confirm pa niya, "Are you sure you wanna call your daddy?" Parang ako, Siri, you might be telling something, but tamo sumagot. Uy, tumatawag nga sa daddy ko. Oh, ha? Galing! Yun, di ba? So, ang ganda ng play. Kasi sa dati, bare bones talaga, pare, di ba? Oo. Yun, ito pa pala, Master, buti na yung visor niya. Oo. Kapag malakas yung araw, di ba, yung sinag, ibababa mong ganun. Oo. Nahihirapan lang ako, wala na ako masyado makita sa harap. Kapag binaba ko to. Tapos, tinatry ko kung may adjustment yung height. Parang stuck wala di ba? Oo, wala. So, medyo kalahati na lang nung vision sa harap yung nakikita ko. So, yun kailangan lang medyo naman. i-forward pa ng konti. Oo. Or medyo, Forward medyo pa ng konti. silip kang ganyan, atras mong ganyan, oo. Yun lang naman. Pero good thing na meron pa rin siyang ganun. Anyway, so, para sa mga judger dyan, i-judge na natin ang Suzuki Espresso AGS. Pero bago ang lahat, price muna. Yan. Kasi this AGS is priced at 660,000 pesos. Kung gusto nyo pa rin yung manual, nasa 620. Tama. O, di ba? Naitawid ko yun. Available pa rin siya, yes. Pero Master Vincent, ano ba ang impressions mo dito sa Suzuki Espresso AGS? Actually, syempre kanina dami kong reklamo sa backseat, no? Tapos yung yung sa shifting niya, medyo gumaganon ako. Pero kasi nagustuhan ko talaga siya na it moved on from being bare bones despite being the most affordable sa lineup ng Suzuki. Kasi meron na nga siyang Apple CarPlay, tapos yung steering wheel buttons. I mean, sa akin, as a driver, although hindi ako nag-drive kanina, pero nag-drive ko na ito at another time. Pero as a driver, ang laking improvement sa driving experience ko. Lalo na, marami yung pinupuntahang hindi ko alam kung saan. Inaasar nga nila ako, yung ba yan, dapat sanay ka sa ganun. Pero ways na ako ngayon And malaking tulong ang CarPlay para doon. So gusto ko na meron na siyang modern toys despite being the most affordable in the lineup. Tama ka dyan, Master. Agree ako sa sinabi mo. Take note lang, as of this shoot video, wala pang Apple CarPlay at Android Auto yung Celerio na mas mahal. Di ba? Pa yan? Oo. Espresso. Yun lang. Ito, ewan ko lang Hindi labas yung video na to. Pero agree ako sa lahat ng sinabi ni Master Vincent. Sa akin naman, masasabi ko na it's really a good improvement compared dun sa dating Espresso. Kasi nga, bare bones siya Ngayon, aside from Apple CarPlay and the buttons you can access dun sa kanyang steering wheel, meron na rin siyang mga safety features na notable. Like yung electronic stability program. Di ba? Yung kanyang hill hold control. Tsaka nakakatulong yung pagka-uphill Kasi tapos may pa siya, engine auto start stop. Engine auto start stop, 'di ba? Na available yung tech na 'yon, yung engine auto start stop. Makikita nyo rin sa bagong Suzuki Ertiga Hybrid, 'di ba? So,
alam mong siniksik tong sasakyan na to. Oo. Kahit na ito yung pinakamura na Japanese car na pwede mong mabilis sa market ngayon. And take note, yung manual version nito, meron ding similar features like the CarPlay, yung power adjustable side mirrors, yung steering wheel buttons, meron din siya. Ang naiba lang sa kanilang dalawa is aside sa transmission, yung hill hold control, di ba? Para sila may stability program. May stability diba? program Oo. din yung isa. Tapos naka-ABS with ABD, tapos Oo. dual airbags. So kahit na medyo maingay sa loob, medyo sumasayaw ka sa highway, pero kasi at the end of the day, nakapunta ka sa pupuntahan mo, hindi ka nabasa, hindi ka na-hassle sa pila ng commute. So, para sa akin, panalo pa rin Oo, pare. itong Espresso AGS and its manual form. Hindi ka papawisan, men. Oo. May aircon ka di ba? Umulan, umaraw, makakapunta ka sa inyong destination. Huwag mo lang isugod sa back. Oo. Huwag kayong pupunta Timog pag maulan. Mura to? Pro tip yun. So ano, tara, Tara. drive na tayo. Drive ulit. O, sige. Oo, kasi bago na yan. punta tayo Morato para hindi mo umulan. Don't forget to like and subscribe to Phil Coche's YouTube channel, di ba? Oo nga. Ang target daw natin 400,000 subscribers Parang by 2 years na yung sinasabi ni Stan. by the end of the year. Pero okay lang. Tawa si Given. Ayan, no, like nyo itong video na to, share nyo na rin. Paano Oo ba yan? nga. Ako si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Mo inuunahan. Kasama Ako si Vincent Villa. O tara, drive na tayo. O, sige, drive na tayo. Ano ba maganda sa Morato ngayon? Octoboy. Parang Napiyok pa ako. Parang gusto ko ng isda eh. May Di ba may aquarium doon? Baka 10 o'clock pa yung bukas. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!